Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kamusta po? Magandang buhay, araw ng linggo ngayon. So ngayon lang po ako makakapagbigay ng aking reaksyon patungkol po dito kay Lalito at saka kay Vera. Pero bago yun ay maraming salamat syempre doon sa mga new subscriber po na bagong pasok sa aking YouTube channel. Welcome po kayo, maraming salamat sa pagsuporta sa akin, as well as po yung mga nariyan na lagi nakasubaybay sa mga ginagawa kong reaction, silent viewers, mga nagla-like at saka nagsishare, and also yung mga commentators ko. Thank you so much. At isa shoutout ko muna, mangilan-ngilan muna itong mga kababayan na pagpasensya nyo na. Pasasalamat at shoutout kay Claire's Corner. Thank you kabayan. The Girls Are Us. Thank you. Yuzi Sabrina. Thank you. Tataroma Nature Sound, salamat po, lagi kayong nariyan. Ferdinand Cabangis, kabayan, welcome po sa aking YouTube channel, salamat. At saka si Ate Marilyn, syempre, maraming salamat sa iyo ate. Alam ko nag-aabang ka lagi ng aking mga ginagawang reaction. So kahapon kasi medyo naging busy ako. Kailangan unahin ang trabaho para magkasweldo. At syempre, huwag natin kalilimutan ang ating pinuno, si Ka-Business Official, suportahan po natin, tuloy lang ang buhay, Ka-Business Family, si Papa din Stevie, si Young Russell, si Thinking Body, at yung mga kasamahan ko pong mga reactors dito sa Ka-Business Official. And now, go na po tayo, nagmamadali. Sa aking gagawing reaction, kila Vera po ito at kay Lito. Alam naman natin na pinuntahan muna sila ni Ka-Business nung una, pero hindi sila naabutan. May nakausap sila, ito yung kapitbahay, si Kuya Melchor yata yun, kung hindi ako nagkakambali. Itama nyo na lang po kung ano man yung tamang pangalan niya. Yun ang pumasok sa isip po, si Kuya Melchor. So, nakakausap nila Ka-Business, may mga sinabi siya doon. At mabuti na lang, binalikan nila Ka-Business sila Vera about 10 o'clock na gabi na, no? Grabe. Talagang walang pinalalagpas na oras sila Ka-Business pag meron silang kailangan gawin, kailangan tapusin, kailangan makausap para malinawan ang lahat. So, ginawa nga po nila ito. Yun na nga. So, salamat sa Diyos at sa oras na yun, pasado alas 10, nandun na sila Vera at lumabas naman to. So, usap-usap na sila. So, may mga paglilinaw, nalinaw lahat yung kung ano talaga yung plano nila Vera. At dito ako na sa kanya, na-appreciate ko yung ginawa ni Vera kasi sinabi nga nila na maglilipat sila ng Tarlac. Hakutin na yung mga gamit at meron silang ibinigay na date kung hanggang saan lang sila. Kasi nga po, tatapusin mo na yung trabaho niya dun sa kanyang pinapasukan at hindi pala sila namamalimos. Mabuti na lang nalinaw kasi ang akala natin at saka yung nagkwento doon na maagang umaalis na mamalimos yung dalawa. So, hindi naman pala. So, pumapasok pala si Vera sa isang kantin or restaurant o anong tawag doon, isinasama niya si Lito dahil nga naman walang kasama doon at saka may problema yung sa CR nila. Kaya sinasama si Lito. At saka kawawa rin naman kung mag-isa lang yung tao doon sa loob, di ba? Tapos yun. Ang nakakatuwa dito kay Vera kasi pwede naman siyang magpatulong kila Ka-Business doon sa paghahakot ng mga gamit papunta sa nanay niya doon sa probinsya, Tarlac ba yun? Pero hindi niya ginawa yun. Pa rin sila. Naggawa siya ng paraan nila na sila na lang mismo, na hindi na sila makakaabala pa sa Ka-Business. Di ba nakakatuwa yung ganun? Yung may kusa sila kahit ganun. At saka, intindihin po natin si Vera, kasi tingnan natin yung sitwasyon na ang kasama niya, ito si Lito, alam naman natin ang itsura niya, ang sitwasyon. Napakaswerte mo Lito kasi mayroong Vera na nag-aalaga sa'yo, nagmamahal sa'yo, at nandyan. Kasi kung tutuusin bihira yung katulad ni Vera na magtsatsaga sa katulad ni Lito. Imagine, parang siya na rin ang naghahanap buhay para sa kanilang dalawa. Ano lang naman ang kalayangan si Lito, di ba na malimos nga sila kasi yun lang ang kaya niya. Pero nakakapagbantay-bantay din naman siya sa tindahan. Pero yung mga ibig kong sabihin, yung normal na gawain, ng katulad natin na kompleto yung mga kamay at paa, hindi talaga kaya ni Lito. Kaya ang kamay at paa niya talaga ngayon ay si Vera. Kaya pasalamat ka Lito at huwag kang pasaway kay Vera. Maging na kayo, kasi minsan nalalaman natin na hindi ka nakikinig kay Vera, yung mga ganon, pinagsasabihan ka. Si Vera is napakapambihirang katulad yung babae. Mahirap. Hindi na tayo, kumbaga, bawat isa kasi sa atin, may kanya-kanya tayong pagkakaiba.
hindi tayo magkakaparehas. So, ito si Vera, yung sakripisyo niya, yung pagiging matyaga niya, pagiging masipag niya, makikita po natin. Pambihira talaga yung ganyang babae. Iba-iba lang talaga ang ano natin, iba-iba lang yung hawak natin sa ating buhay. Katulad niyan, sakripisyo siya kay Lito ngayon. At salamat na din kasi nga akala natin, 'di ba, inaabangan pa yung matagal na rin, 'di ba, na akala natin nandoon na sila pupunta na sa business house or nasaan na sila, nawala na, biglang baka hindi na tumuloy. At mabuti na lang mga kababayan, mga ka-business, na nagdesisyon na ito sila Vera na babalik na sa bahay ng ka-business. Mga kababayan, naririnig nyo ba yon? Pasensya na kasi 12:00 na dito. At tapos ko lang maglinis sa labas. So mamaya, isisingit ko. Karugtong ng video na to ng aking reaction. Idudugtong ko sa dulo yung naging household ganap ko dito. Ngayong kaninang umaga sa labas po ito sa labas ng bahay. Si-share ko sa inyo. Dahil yan ang reality. Ang ingay. Sandali lang, pause muna ako. Pakinggan natin. Ganyan po dito pag 12:00 na. Excuse me. Kahit sa madaling araw nagigising ako kasi 4:00 naggaganyan sila eh. Pasensya na mga kabayan. Hudyat yan na prayer time na nila. Yan, yung mga natutulog ngayon, magigising yan. Ayun, tapos na. Pasensya mga kabayan ha, so ganun talaga rito. Naabutan ako ng hudyat sa labas. Ayun nga, balik tayo kay Vera at saka kay Lito. So yun, salamat tayo dahil nakapag-desisyon na nga sila na balik bahay na sila kay ka-business. At pinaalalahanan sila na walang ibang dadalhin kundi gamit lang nila, damit lang. Malaking tulong yun kasi once na nandun na sila sa bahay nila ka-business, makakapag-ipon na sila kasi bibigyan naman si Vera kaysa magtrabaho pa ba sa labas, diba? Mas okay na yun nandoon sila. At tulong-tulong, maraming gagawin sa bahay nila ka-business, lalo na ngayon na meron silang Big Falcon, yung house doon na White House. So talagang mas maganda nandoon si Vera para hati-hati na sila. Yun lang ang nasa isip ko, reaction ko lang to. Baka sakali ganun ang mangyari. Maghahati. Kasi meron naman si Ate Dada sa kabila, doon naman sa White House. Possible yan sila, Vera at Lito. Baka doon sila magstay. Hindi natin masabi. Depende yan sa ka-business. Pero natutuwa ako kay Vera. Dahil nga na ano man ang mangyari, kahit hirap na sila, hindi pa rin niya iniiwanan si Lito. Sama-sama pa rin. Sama-sama silang dalawa. Talagang masasabi mong sana all na lang talaga ganyan. Kahit na hirap ang buhay, hindi sila bumibitaw sa isa't isa. At yun lang naalala ko ng mga ka-business. Kasi, di ba na plano sana nilang makasal. At ngayon na hindi naman naging successful yung tindahan nila dahil nga nagkasakit si Vera. Naalala ko yung sabi ni Mrs. Ka-business na ayaw niya nang may nagsasama sa bahay nila na live-in lang. So, hindi natin masabi, baka mamaya ay paghandaan o imbis na si Bungang ikakasal, baka sila Vera at saka Lito ang maikasal doon sa ka-business, diba? Kasi sila na yung nagsasama, ayaw ni Mrs. Ka-business ng gano'n na may kasama nga sila sa isang bahay na hindi nga kasal. So, kailangan pa rin kasi legal, kailangan ng basbas. Tama naman kasi yun talaga. So, napakaswerte nyo yung dalawa, Lito, Vera. Pag once na nangyari yun na maikasal kayo doon sa ka-business house, diba? Ka-business family. Malaking bagay yun. Huwag kayong magbabago kasi nasundan ko kayo eh. Yung sakripisyo ninyo, na nag-travel kayo, papunta dyan kila ka-business hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo, hindi na kayo binibitawan. So, ibig sabihin nun talagang part na kayo ng family. Wala kasing, walang magmamalasakit katulad nung nangyari nun na pinuntahan kayo kahit gabi na para lang maklaro kung ano ba talaga yung desisyon ninyo, inaanday kayo sa bahay nila. Di ba? Pamilya talaga ang turing sa inyo, Lito, Vera, ng ka-business family. Kaya, wag nyo nang yun, ay accept nyo na yun ng tao sa inyong kalooban. Maging tapat kayo sa kanila at huwag kayong sisira.
magpakabait lang kayo sa ka-business family. Kasi mapapaganda ang buhay ninyo. Maging ano lang kayo sa kanila. Yung loyalty, tapos basta sumunod lang kayo kung ano yung advice ko lang to ha, reaction ko lang to. Sumunod kayo kung ano yung i-advise sa inyo nila ka-business kasi para rin yun sa inyong kabutihan. Tandaan ninyo, walang magtitiis sa inyo o walang taos-pusong tutulong sa inyo kundi sa ka-business lang yan. Kasi nakikita natin yung iba-vlog kayo, pupuntahan lang kayo doon hanggang vlog lang, pagkatapos wala na. Pero sila, iba yung concern nila as family talaga. Kaya napakaswerte. Lahat kayo nang nariyan sa ka-business family, napakaswerte ninyo. So, pakabait lang kayo once na nandoon na kayo sa bahay ng ka-business. Hindi ko alam kung sa mga time na to, nandoon na nga kayo. Kasi ang sabi, bago matapos naman ang January or baka nasa bakasyon pa kayo. Kasi sila ka-business may mga pinaprocess pa rin, may mga pinapasyalan o pinupuntahan pa rin ng mga importanteng lugar sa pamilya. So, ganun lang muna tayo ngayon, Vera. Abangan namin yung araw-araw na makikita namin kayo doon sa ka-business family. Masipag ka naman yan, dami mong alam gawin. Gito lang sinabi ko, ingatan ang iyong kalusugan, magbawas ka ng timbang para mas mahaba ang buhay. Ingat lang tayo sa mga kinakain natin. Natutuwa ako dahil nga close na kayo doon sa boarding house sa inupahan yung room. Ang bait din pala ng may-ari. Shout out doon kay tatay na hindi na kayo pinabayad ng upa. Kasi may pondo naman kayo at saka meron pang tawag dito. Meron silang ibinigay sa inyo yung sa kuryente tubig, so hindi na kayo pinabayad. So napakabait nila. So siguro ngayon nandun na kayo sa probinsya ninyo. Diba? So, pakabait lang kayo. Ganun lang aking masasabi. Antayin namin kayo sa bahay ng ka-business family. So, ano pa ba? Ayun, so maraming salamat sa inyo mga ka-business sa susunod po uli na aking mga gagawing reaction video. Sa ngayon, ito na muna at ako'y babalik na sa aking trabaho. So, maglit lang po ako. At gaya na sabi ko, panoorin nyo yung aking ganap kaninang umaga doon sa labas ng bahay. So, mag-iingat po tayo lagi. Pagpasensyahan nyo na ako kung nagmamadali ako ngayon. Kailangan baka abutan ako ng aking mga alaga. Ingat po tayong lahat. Tuloy lang po ang buhay at pagpalain po at tayo ng ating Panginoon na naman ang ating ginagawa. Ingatan niya tayo sa pang-araw-araw para sa ating pamilya makasurvive tayo kahit mahirapan ang buhay. So ingat-ingat lang po. Pray lagi kahit saan man tayo magpunta. Ingat po. Hanggang dito na muna at hanggang sa muli na aking mga gagawing reaction video. Salamat po. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka-business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat. Hello mga kababayan, kumusta po ulit? Ito yung sinasabi ko kanina na idudugtong ko sa aking reaction. So naglinis pa ako sa labas. Ito po yung CR na to ay hindi ho siya ginagamit. Bihira lang po. Katabi to kasi ng swimming pool. Nilinisan ko to noon pa bago ako umuwi at ngayon lang ulit. So ibig sabihin mahigit 1 taon bago siya nakatikim ng linis. Sobrang yung alikabok niya doon sa loob. Tapos naiipon kasi yung sa hangin, yung pag nag-sunstorm, yun lang naman ang nagpapadumi dyan. And, so, actually, merong tagalinis talaga riyan sa labas lang ng bahay paikot.
Pero ginawa ko to voluntarily na lang, nagkusang loob ako kasi wala naman ako masyadong gagawin sa taas kasi yung mga alaga ko itulog pa. At kaysa naman mag-hire pa ng maglilinis ang aking mga amo para makatipid-tipid naman sila, tulong ko na rin kasi libre naman ako dito mga kababayan ng mga business ng wifi. So parang ano na rin, tawag dito, basta ganun, tulong-tulong na din ako. Kaysa naman hihiga ako dito sa aking room na mag-aantay sa mga bata na magsigising. Hapon pa kasi yan sila eh. So hindi ko talaga ito hindi ako obligado na gawin yan. Ang trabaho ko lang talaga dito ay ipagluto sila. Pero kaya nga inaabot ako minsan ng madaling araw, 2:00 kasi nga ang gising nila niyan hapon pa. So pagdating ng pagising nila ng mga bandang 4:00 ng hapon, 3:00, magkakape yan sila. So magpapaluto ng almusal pa lang yan, mga 6:00 na. Mag-aalmusal pa lang sila. So ang tanghalian nila inaabot ng 12:00 ng gabi. Kaya minsan umaalis muna sila, nagpapaluto sa akin. Pagbalik nila, mag-aalauna na ng madaling araw. Saka lang sila kakain. Kaya inaabot ako dito ng madaling araw bago makatulog. So, hindi naman masyadong mabigat yung trabaho ko. Tapos kunting linis-linis lang sa loob ng bahay. Basta ang priority ko talaga dito ay yung pagluto ko sila. So, mag-isa lang ako, wala akong kasama dito. At kaya yung paglilinis dito, hindi naman hindi mabigat. Kasi punas-punas lang, alikabok nga, kunti-kunti lang naman. Kaya lang, mahirap kasi yung mag-aantay ka na magluluto, matagal pa yun. So, kailangan ko rin kumilos kung ano yung kailangan, kusang loob na gagawin na lang, diba? Para naman hindi nakakahiya. Kasi mahirap ba yung porket tagaluto ka lang, yun lang ang gagawin mo, sino naman yung kikilos dito sa iba? Kasi kung tutusin, nag-hire naman talaga sila ng ibang tagalinis, pero hindi ko na lang, yun. Kumbaga kaya ko naman, kaya ako na lang kaya ko. Para hindi naman masyadong nakakahiya na sabihin na kwenta sa trabaho, sabay ganun eh. So ayan, nililinis ko yan ngayon kasi nga tambak na naman dun sa loob yung matagal na naipon yung alikabok. Tapos yung may mga ibon kasi, yung mga balahibo, tinatangay, papasok dun sa loob, may singawan kasi. Kaya ayan, that's life dito. Ni-enjoy ko na lang, nililibang ko na lang yung oras ko, panahon ko na sa totoo lang nakaka-homesick. Maalala mo yung pamilya mo. Katulad niya, naglilinis ako dyan mga ka-business, no? Ang isip ko niya nasa Pilipinas. Kumusta na kaya yung mga anak ko, araw ng linggo, ano kaya ginagawa nila. Kasi usually pagka linggo, busy kami niyan. Lalabas kami, kung saan pupunta, papasyal yung mga bata. Pero ngayon ako mag-isa lang dito. Kinukumusta ko na lang sila. So, sino yung kapwa ko dyan, OFW, kung hindi kayo naglilinis ng banyo ng CR, kaway-kaway. Mukhang halos tayo lahat nagkukudkud talaga ng banyo. That's life. Ganun talaga. Pero, syempre, dapat lang naman magsipag para sa pamilya, diba? Basta trabaho, walang pinipili. Sa mga oras na ito mga kababayan, nung nililinis ko yan, ako lang mag-isang gising, mga tulog pa silang lahat. Mga tulog pa. Pero hindi ko alam kasi sarado yung room ng mga alaga ko eh. Hindi ko alam kung nasa school sila. Hindi kasi ako pwedeng magbukas ng room nila para tingnan kung nandun ba sa loob, hindi. Kasi ang usapan namin yan mga kababayan, mga ka-business sa mga bata. If you want me to clean your room, just open the door. Nakasarado yung pintuan. So hindi ko alam kung nasa loob sila or nasa school ba. So antayin ko na lang. So may reason ako kung bakit hindi nakapaglinis kung sakasakaling nasa room man sila o nasa labas. Kasi sinabihan ko naman sila na iwanan lang bukas yung pinto. Siguro nagmamadali na kanina, baka nakalimutan lang na pagbuksan. Ayan. Bisibisihan lang talaga ako dyan sa totoo lang. Para yung oras ko ba tawag dito, para lumipas yung oras na busy ako, yung hindi ako malulungkot, yung mga ganun, hindi ko masyadong maalala yung pamilya ko. Although, nandoon na tayo, naalala ko sila, pero ayokong damdamin. So, kailangan talaga gawin ko ang lahat para ako na lang, enjoy ko na lang, malibang ko na lang yung sarili ko dyan sa paglinis-linis. Occasional lang naman yan, hindi yan araw-araw kong ginagawa sa labas. Pag lang, nagpapalipas ako ng oras, tapos meron lang ako mapaglilibangan, kasi hindi ako pwedeng lagi nakahawak ng cellphone, nakakahiya naman. So, syempre makikita nila yan doon sa likod, kahit hindi nila sabihin. Or
alangan naman antayin pa nila yung maglilinis talaga at mga galing sa labas. So ako na lang. Para kahit pa paano, maka-smell naman yung amo ko. Sabay ganun eh. Smell naman siya pag umikot. Pero dito mga ka-business ng kababayan, yung mga amo ko, hindi sila lumalabas na mag-check ng ginagawa mo. So, konsensya ko na lang yan kung hindi ko gagawin. Hindi sila mabusisi, hindi sila pala utos. Kaya napakaswerte ko dito. So, katulad ng ibang amo, babantayan ka lahat ng kilos mo. Pero sila hindi. Basta magtrabaho ka, gawin mo yung trabaho mo, okay na sila. Yung mga ganun lang. Kaya nagtagal ako sa kanila mga kababayan, mga ka-business. This is for my 12 years na ako dito sa kanila ngayon, pang 12 years na to. Yung unang amo ko, 3 taon din ako sa kanila, ayaw nga akong paalisin eh. Pero syempre kailangan ko umuwi. Pero dito, ito, tagal na ako sa kanila. So, ibig sabihin talagang nagkakasundo-sundo kami lahat. Kaya yan, patagalan na lang to at sa kaya pa, laban lang. Yan, malapit na ako matapos dyan. Kasi kung kinunan ko nung una, bago nag-umpisa, makapal talaga yung alikabok. Para ako nagbubukid eh. Nakatupi yung pantalon. Okay, ayan na mga kabayan, mga ka-business. Half lang yan kasi dyan kinudkod ko maraming mga ginto ng mga ibon. Kaya ako naglinis sa labas. Ayan, yan yung gripo. So maraming salamat po sa panonood ninyo. Gabayan kayo ni Lord. Mag-iingat po kayo palagi ha. Sa susunod po ulit na aking mga gagawing reaction video. Ito po yung share ko lang yung mga household ganap ko dito. Ayan, yun po yung swimming pool. Meron din naglilinis dyan pero hindi pa naman nila gagamitin kasi taglamig. Grabe ang lamig pala mga kabayan. So hanggang dito na muna. Bye-bye.